Ang video na nakikita niyo sa inyong screen ay nagpapakita ng isang Amerikanong mamamahayag na si Shelly Kettleson na dinukot ng mga puwersa ng IRGC sa Baghdad kahapon. Matagal na siyang mamamahayag sa rehiyon at nagbabalita tungkol sa Syria, Iraq at Lebanon ng maraming taon. Nananawagan ng mga news organization sa buong mundo sa mga puwersang suportado ng Iran na palayain siya ng ligtas. Mukhang bagong estratehiya ng Iran ang mga idnap ng mga Amerikano para magkakalamangan sa labas ng Strait of Hormuz. Mahalagang tandaan na ganito mismo nagsimula ang rehimeng Islamiko. Noong 1979, dinukot nila ang daan-daang Amerikanong diplomat sa embahada ng US sa Tehran. At ngayon, mukhang bumabalik sila sa kanilang nakasanayan. Nagbabala ang kagawaran ng Estado ng US sa mga Amerikano sa Saudi Arabia na tinutuntun nito ang mga bantang direktang pag-atake ng Iran sa mga lugar na pinagtitipunan ng mga Amerikanong mamamayan. Hindi mga sundalo, hindi mga taong kasali sa mga operasyong ito. Plano na nilang targetin ang mga sibilyan. Simple lang ang dahilan dito. Nauubusan na ng lakas militar ang Iran. Malaki ang ibinaba ng bilang ng mga misil at drone mula nang simulan ang operasyon. Hindi na sila madaling makalusot sa depensa ng US. Kaya lumilipat na sila sa pagtutok sa mga bagay na walang depensa. Mga pasilidad ng sibilyan at posibleng mismong mga sibilyan ang targetin. Hulaan mo kung sinong tumutulong sa Iran sa mga atake na ito. Ang Russia ni Vladimir Putin. Kita mo, kamakailan ay inatake ng Iran ang US base sa Saudi Arabia. Pinakamatagumpay na pag-atake nila mula simula ng digmaan. Sinira nila ang isang eroplanong E-3, posibleng 2 aerial tanker, at nasugatan ang 12 US service members, 2 ay malubha ang lagay. Sa kabutihang palad, walang namatay, pero malaking pag-atake pa rin ito. Hulaan mo? Hindi magtatagumpay ang Iran kung walang tulong mula sa labas. Ang tulong na yun ay mula kay Putin, na humihiling sa Estados Unidos na kumbinsihin ng Ukraine na isuko ang Donbas para makaalis siya sa kanyang 3 araw na espesyal na operasyong militar. Narito ang karagdagang detalye mula kay Pangulong Zelensky. Pero bago natin pag-usapan yan, mabilis ang paalala lang. Pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong talaga yan sa amin. Ngayon, panoorin mo itong clip. Alamin mo na kapag minsan silang kumukuha ng mga larawan, sila ay naghahanda. Kapag ikalawang beses silang kumukuha ng mga larawan, nagmumukha na itong simulation. Sa ikatlong beses, ibig sabihin nun, 1 o 2 araw, aatake na sila. Oo, ito ang alam namin. Kaya nga, kung makakuha ako, hindi lang 1 beses ng impormasyon mula sa aking intelligence, ng datos na kumukuha sila ng larawan ng base ng Amerikano. Ibig kong sabihin ito, itong sagot, kinutulungan ba nila ang mga Iranian? Siyempre. Ilang porsyento? 100. Ngayon, alam nating nagbabahagi ng intelihensya ang Rusya sa Iran at nagpapadala rin sila ng advanced na drone na gumagana kahit walang komunikasyon. Ngayon, may totoong ebidensya na tayo. May eksaktong patunay na sangkot ang Rusya sa pag-atake kung saan nasugatan ang mga tauhan ng militar ng US. Heto ang ibig kong sabihin. Tingnan mo ito. Ayon sa datos ng satellite ng Rusya, ang kanilang mga satellite ay direkta sa ibabaw ng base ng Saudi noong Marso 23, 25 at 28. Malamang kinukunan nila ng larawan ng air defense, kagamitan, at iba pang mahalagang bagay kung sakaling magkaroon ng pag-atake. Naganap ang pag-atake isang araw, matapos nasa ibabaw ng base ang satellite ng Rusya noong Marso 26. Malamang malaki ang naging papel ng mga larawang kuha ng Rusya para malusutan ng air defense, masira ang gamit ng US, at masaktan ang mga sundalo ng US. At alam mo ba, kinabukasan matapos ang pag-atake, inimbitahan ni US Congresswoman Anna Paulina Luna ang mga miyembro ng parlamento ng Rusya sa Capitol Hill. Naglibot ang mga mambabatas ng Rusya at kumuha ng larawan sa Kongreso ng US. Habang nangyayari ito, tinutulungan ng intelihensya ng Rusya ang Iran na targetin ang mga tauhan ng militar ng US at mga base nito. Nakakagulat na pinayagan ito. Ito ang unang pagbisita ng mga mambabatas ng Rusya mula nang salakayin nila ang Ukraine sa isa sa pinaka-nakakahiya na panahon sa Kodak Hamen. At hindi talaga kasali ang Kongreso dito. Isang pribadong usapin nito na si Congresswoman mismo ang nag-ayos. Regular siyang nakikipagpulong sa mga delegasyon ng Rusya. Ngayon, nang hindi muna kinukonsulta ang Kongreso, inimbitahan niya ang parlamento ng Rusya sa Estados Unidos. Parang hindi napapansin ng mga politiko ang ginagawa ng Rusya sa militar ng US, samantalang nasa kabilang panig naman ang Ukraine. Habang tinutulungan ng Rusya ang Iran na pumatay ng mga Amerikano,
Ang Ukraine naman ay sumusuporta sa Amerika at mga kaalyado nito sa pagtatanggol. Kakabisita lang ni Pangulong Zelensky sa mga bansang gulpo na inaatake ng Iran, binibigyan sila ng gamit at kaalaman laban sa mga Shahed drone. 4 na taon ng labanan ng Ukraine ang mga drone na ito, kaya alam nila kung paano pigilan at anong epektibo. Ngayon, ibinabahagi nila ito sa mga kaalyado ng Amerika. At meron din tayong mga miyembrong Ukrainian na direktang nakikipagtulungan sa militar ng US para malaman kung paano mas mapapabuti ang pagprotekta sa mga base ng Amerika at mga sundalong Amerikano. Mukhang kailangan ng Florida ng mas mahusay na kinatawan na alam kung aling bansa ang totoong tumutulong sa US at sino ang nadudulot ng mas maraming pagkamatay ng Amerikano sa gitnang silangan. Ngayon, maraming dahilan ang Ukraine para gustuing mawala ang Islamic regime dahil tinutulungan ng Iran ang Russia sa pagpatay ng mga sibilyang Ukrainian nitong 4 na taon. Pinabagsak ng Iran ang sibilyang eroplanong Ukrainian at ngayon, hayagang binabantaan ng Ukraine dahil sa pagtulong ito sa Estados Unidos. Pakinggan ito. Nagsalalita si Pangulong Zelensky tungkol dito. Relasyon at dialogo kasama ang mga opisyal ng Iran. Dumaan kami sa mahihirap na panahon at puro pagkalugi lang ang naranasan namin. Wala kaming ginawa sa kanila pero pinabagsak nila eroplano namin, pinatay mga pasahero at crew, may mga namatay. Hindi nila inamin o pinapaso ang mga eksperto tapos nagsimula ang malawakang digmaan. Binigay nila ang mga Shahed drone sa mga Ruso at pinapatay ang mga sibilyan. Gusto kong matigil yon, kaya hiniling ko sa kanila. Nangako sila na isang batch lang ng drone ang ibibigay, pero nagpatuloy silang magsinungaling at magbigay ng mga armas. Kaya tingin ko, kasabwat sila ng Rusya. Habang nangyayari ito, binisita ni Admiral Brad Cooper, commander ng Central Command, ang mga tropang Amerikano at base sa gitnang silangan at naglabas ng video tungkol dito. Habang nangyayari ito, nagtatago ang mga komandante ng Iran sa mga bunker sa ilalim ng lupa para hindi sila matamaan. Malinaw dito kung sinong panalo, kahit ano pa sa Twitter. Pakinggan ang pahayag niya. Kumusta? Ako si Admiral Brad Cooper, komandante ng US. Central Command sa gitnang silangan kasama ang 50,000 tauhan ng militar para sa aking ika-6 na ulat sa Operation Epic Fury. Nasa ika-5 linggo na tayo ng kampanya at ayon sa aking pagtatasa, malaki na ang progreso natin sa tuluyang pag-alis ng kakayahan ng Iran na magpalawak ng kapangyarihang militar sa labas ng mga hangganan nito. Hindi natin nakikita ang kanilang Navy na naglalayag. Hindi natin nakikita ang kanilang mga eroplano na lumilipad. At ang kanilang depensa sa impapawid at mga sistemang panlaban sa misail ay halos nawasak na. Sa kabila ng malinaw nating pang-inibabaw, nananatiling mapagmatsyag ang ating mga puwersa. Paniniwala ko na ang bawat tagumpay ay nagsisimula at nagtatapos sa mga tao natin. Ang ating mga sundalong nakatalaga ay gumagawa ng kahangahangang trabaho. Sa paglalakbay na ito, pinarangalan ko ang ating tropa para sa kanilang tapang, tibay at tiyaga sa patuloy na pagbibigay ng higit sa inaasahan. Magaling na trabaho, magaling na trabaho. Gaano ka nakatagal sa serbisyo? 12 taon na po, sir. Ayos, kumusta ka? Ayos naman po, sir. Taga Ohio ako. Sige, saan parte? Toledo. Ginoo. Sige, ayos. Ang galing, ang galing. Salamat sa ginagawa mo. Lubos kong pinahahalagahan. Anong trabaho mo? Palagi akong handa para sa pag-atake. Sige, ilang misyon na ang nalipad mo? Marahil mga 2 dosena pa. Gaano ka nakatagal dito? Simula Pebrero lang po ako dito, sir. Ang galing. Salamat sa mahusay na trabaho. Maraming salamat. Hangad ko ang lahat ng mabuti para sa iyo. Palagi kitang iniisip at ipinagmamalaki. Kaya salamat sa ginagawa mo. Talagang pinahalagaan ko ito. At sobra akong proud sa iyo. Ipinahayag muli ni Kalihim ng Estado, Marco Rubio, ang layunin ng digmang ito at kung bakit ito inilunsad ng US nung una pa lang. Narito ang kanyang pahayag. Maraming Amerikano ang nagtatanong kung bakit kailangang atakihin ng Estados Unidos ang Iran ngayon. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Gusto ng Iran na magkaroon ng mga sandatang nuclear. Wala nang duda tungkol doon. Kung gusto talaga nila ng nuclear na enerhiya gaya ng sinasabi nila, maaari silang magkaroon nito tulad ng lahat ng ibang bansa sa mundo. At iyon ay mag-aangkat ka ng fuel at magtatayo ka ng mga reactors sa ibabaw ng lupa. Hindi yan ang ginawa ng Iran. Itinatayo nila ang mga reactor at pasilidad sa ilalim ng bundok, tago sa publiko, at nais nilang payamanin ang material. Ang gamit nila para magpayaman ng material para sa enerhiya, pwede rin gamitin para mabilis itong gawing weapons grade. Kaya malinaw na binigyan na sila ng lahat ng pagkakataon na magkaroon ng nuclear program na nagbibigay sa kanila ng enerhiya, hindi ng armas. At sa bawat pagkakataon, tinanggihan nila ito. Pero bakit na yon ang pag-atake? Ano ba ang sinusubukang gawin ng Iran?
Sinusubukan ng Iran na bumuo ng isang conventional na panangga. Sa madaling salita, magkaroon ng napakaraming missiles, magkaroon ng napakaraming drones na walang sinuman ang makakaatake sa kanila at malapit na nilang makamit iyon. Malapit na tayong humarap sa isang Iran na may napakaraming missile at napakaraming drone at wala nang makakapigil sa kanilang nuclear weapons program sa hinaharap. Hindi ito katanggap-tanggap na panganib. Hindi dapat magkaroon ng nuclear weapons ang bansang pinamumunuan ng radical na Shia clerics na may apokaliptikong pananaw. Hindi dapat payagan na itago at protektahan nila ang programang iyon at ambisyon gamit ang panangga ng missiles at drones na hindi na kayang pigilan ng iba. Ito na ang huling pinakamagandang pagkakataon natin para alisin ang konbensyonal na banta na yon, ang konbensyonal na pananggalang na sinusubukan nilang buin. At tama ang naging desisyon ng Pangulo na lipulin ito ngayon. Launin ng operasyong ito na sirain ang kanilang mga konbensyonal na missile at programang drone para hindi na sila makapagtago at mapilitang harapin ang mundo tungkol sa hindi pagkakaroon ng sandatang nuclear.